Hindi mo mababago ang nakaraan. Lahat ng desisyon na ginawa mo noon, hindi mo na mababawi pa. At ang desisyon na iyon ang magsasabi kung anong klaseng tao ka. Iyan ang mga bagay na natutunan ko. Madalas ko itong marinig sa mga payo. Pero ngayon ko lang lubos na napagtanto ang katotohanan nito. Kung kailan huli na para sa akin. Gaano ko man gustong itama ang maling desisyon na siyang sumira sa pagkakakilala sa akin ng pamilya ni Rafael, hindi na maaari. Gusto kong tawagan si Rafael. Gusto kong ipaalam sa kanya ang bala kong pag-uwi sa probinsya. Pero pinigilan ko ang sarili. Baka kapag narinig ko ang mga sasabihin niya, ay hindi ko na magawang umalis. Panay ang agos ng luha ko habang kumukuha ng ilang mga damit sa kwarto namin. Bahala na. Saka ko na lang babalikan ng iba kong gamit. Hindi naman tamang manatili ako dito kahit pa alam kong labis ang galit sa akin ng pamilya ni Rafael. Sa huli ay hindi rin kami matatahimik. Hindi ko nahihintaying lumala ang gulo. Handa na ang maliit kong bag, kaya naman nagulat ako nang paglabas ko ay namataan ko si Aling Neng na naghihintay sa akin. Ma'am Angela, pakiusap. Huwag po kayo magdesisyon agad na aalis. Hintay niyo po si Sir Rafael. Sigurado akong hindi yun papayag na umalis ka. Pagsusumamo niya. Aling Neng, kapag hindi ako umalis ngayon, baka hindi ko na magawa. I'm doing this for him. His family hates me. Ayaw ko siyang maipit sa akin at sa pamilya niya. Ma'am, ako ang saksi kung gaano si Sir nasaktan nung iwanan siya ni Ma'am Grace nang walang paliwanag. Sana huwag mong ulitin iyon sa kanya. Napatulala ako sa sinabi ni Aling Neng. Oo nga pala, parang uulitin ko ang ginawa ni Grace noon. Alam kong masasaktan ko si Rafael, pero kailangan. May mas malalim dahilan, kaya ako aalis. Aling Neng, para din naman ito sa kanya. I can't stay here. Narinig mo naman ang pamilya niya. Mas lalo ako natatakot kay Lolo Miguel. Baka lahat ng pinaghirapan ni Rafael ay alisin sa kanya ni Lolo dahil lang sa akin. Tinatagan ko ang loob ko kahit pa naiiyak na naman ako. Bit-bit ang maliit na bag ay nagpatuloy ako sa pagbaba habang nakasunod sa akin si Aling Neng. Ngunit si Larry naman ang nakasalubong ko. Hawak ang cellphone niya. Ma'am Angela, kakausapin daw po kayo ni Sir Rafael. Aniya. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa cellphone na inabot niya sa akin. Isinumbong ba niya kay Rafael ang mga nangyari? Tinitigan ko si Larry na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Sabihin mo na lang ay umalis na ako. Paiwas sa sagot ko. Marahil ay narinig ni Rafael ang sinabi ko dahil malapit naman sa akin ang cellphone. Ma'am, huwag niyo na lang akong pigilan, pwede ba? Napapagod na ako. Ayoko na dito. Singhal ko kay Larry na halatang nagulat. Marahil hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Pilit ko namang itinago ang mga luha at napipilitang ibinalik ni Larry ang cellphone sa tapat ng kanyang tenga. Hello sir? Opo, paalis na po si ma'am. Saglit siyang tumigil sa pagsasalita at nakinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Ho? Nagulat na sagot nito at napatingin sa akin. Ako naman ay hindi nagpahalatang apektado sa pag-uusap nila. Sige po sir, copy po. Iyon lang at pinutulan nito ang tawag. Nagulat pa ako nang bumaling sa akin. Ma'am Angela, ihatid na lang daw po kita, sabi ni Sir Rafael. Para akong sinampal sa narinig. Nasaktan ako, pero hindi ko ipinahalata. Ganoon lang siya kabilis pumayag na umalis ako. Kung sa bagay, ano ba ang gusto ko? Pigilan niya ako? Hinayaan ko lang si Larry nang abutin niya ang bag na dala ko. Larry, sigurado ka ba? Baka naman nabibingi ka lang. Bulong ni Aling Neng kay Larry nang naglalakad na kami patungo sa parking. Nagkunwari lang akong walang naririnig. Hindi manang, let her live daw po eh. Tapos sabi ihatid mo na lang. Ganting bulong ni Larry. Napatungo ako. Galit na ba sa akin si Rafael? Hindi na sumagot si Aling Neng. Nahalata ang pag-aalala sa mukha. Nang makasakay ako ng sasakyan at magsimulang umusad iyon, ay hindi ko na naitago ang mga luha.
iniwasan kong lingunin ang mansyon ni Rafael. Sa maikling panahon ay nasanay na ako sa lugar na ito. Siguradong hindi na ako babalik dito. Patuloy lang akong umiiyak sa biyahe hanggang sa nakarating na kami sa aming probinsya. Ilang minuto na lang at nasa tapat na kami ng bahay namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung papaano ipapaliwanag kina nanay at tatay ang lahat. Iniisip ko nga kung tama bang dito ako nagpunta. Pero wala na akong ibang matatakbuhan kundi sila lang na mga magulang ko. "Ma'am, nandito na po tayo," untag sa akin ni Larry. "Salamat at pasensya ka na kanina," sagot ko. Ngumiti lang si Larry saka tumango. "Tuloy ka muna, makapagmeryenda ka man lang muna bago ka bumalik," aya ko sa kanya. "Naku, hindi na po ma'am, may inuutos pa sa akin si sir." Gusto ko sanang itanong kung ano, pero pinigil ko ang sarili. Dapat ay masanay na akong walang nalalaman kay Rafael. "O sige, salamat sa paghatid mo sa akin. Mag-iingat ka sa pagmamaneho." Bumaba na ako ng sasakyan at nang makaalis si Larry ay saka ako nakaramdam ng kakaibang lungkot. Heto na naman ako, balik sa simula. Dati ang katahimikan ng lugar namin ay nagpapasaya sa akin, ngunit ngayon ay nakadaragdag iyon sa aking lumbay. Hapon na at nagsisimula nang dumating ang mga tao galing sa kani-kanilang trabaho. Nilingon ko ang aming bahay at sakto namang lumabas doon si nanay. "Anak, ikaw ba yan?" Nagtatakang tanong niya pagkakita sa akin. "Nay? Oh, akala ko ba sa Sabado pa kayo?" Natigil ang pagsasalita niya nang pagmasdan ako. "May nangyari ba? Bakit ka umiiyak?" Hindi ko napigilan ang sarili. Nabitawan ko ang bag na hawak at patakbong yumapo sa kanya. Nagulat man ay gumanti agad siya sa akin ng yakap. "Bakit anak? Tara dun sa loob at madaming nakakakita sa atin dito." Pagkadating sa loob ay dun ko sinabi kina nanay at tatay ang nangyari. Sa bawat salitang binibitawan ko ay gumuguhit ang samot-saring emosyon sa kanila. Naroon ang sakit, galit at pangamba. Inaasahan ko nang magagalit sila sa akin tulad noon, pero hindi iyon nangyari. "Diyos ko anak, hindi ko rin alam ang sasabihin sa'yo. Paano ngayon? Ganun na lang yun? Wala pa kayong isang taon nagsasama ni Rafael. Maghihiwalay na kayo?" Naiiyak na tanong ni nanay. "Hindi ko rin po alam, nay. Sorry po. Palagi na lang pong sakit ng ulo ang dala ko sa inyo," ani ko sa pagitan ng hikbi. "Hindi natin sila masisisi anak. Iyan ang sinasabi ko sa iyo noon. Kaya nga ba nag-aalala ako noong nalaman ko magpinsan sila Rafael at Oliver?" Sagot niya. "Anong sabi ng asawa mo? Basta ka na lang niyang hinayaang umalis, ganun ba?" "Hindi ko na po siya nakausap, tay," amin ko. Nagkatinginan sila, pero hindi na nagsalita. "Oh, ay ano ngayong plano mo anak?" Tanong na lang ni tatay. "Hindi ko din po alam tay," amin ko. Totoo na hindi ko alam kung anong kasunod kong gagawin at parang wala akong lakas na magsimula ulit. Halos hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Kanina lang ay masaya kami ni Rafael bago siya umalis patungong opisina. "Hindi bale anak, nandito kami ni nanay mo. Malalampasan mo din to. Magpakatatag ka lang. Ang problema, lilipas din yan. Hindi yan dapat tinatambayan." Mapait na ngumiti ako kay tatay. Halata na nasasaktan din siya para sa akin. Nakakahiya at hindi na naubos ang problema nila sa akin. "Sige na anak, magpahinga ka na muna at malayo pa ang naging biyahe mo. Tatawagan na lang kita kapag luto na ang hapunan." Segunda naman ni nanay. Nagtungo ako sa kwarto at inayos ang mga dalang damit. Pagkatapos ay humiga sa kama. Ngayon na mag-isa ako dito, saka ko unti-unting napagtanto ang bigat ng aking naging desisyon. Gusto kong magsisi. Ngayon pa lang, gusto kong tawagan si Rafael. Pero kailangan kong magpakatatag. Ito sigurado ang paglalabanan ko sa mga darating na araw. Ang pigilan ng sarili na kausapin siya. Hindi ko na alam kung ilang oras ako nakahiga sa kama. Narinig ko na lang ang mahinang katok ni nanay sa pintuan. "Anak, halika na. Kakain na tayo," aniya.
Opo, Nay. Susunod na po. Mabilis kong pinunasan ng luha at inayos ang magulong buhok. Pagdating ko sa kusina, ay nadatngan kong nakahain na ang hapunan. Nakakailang ang katahimikan habang kumakain kami ni nanay. Panay ang sulyap nila sa akin at makahulugang tiningnan. Naaawa ako sa kanila, lalo akong naliliit. Tama nga si Ate Gina, wala na akong ginawa kundi pag-alalahanin sila. Nasa ganon akong pag-iisip nang makarinig ako ng mga katok sa pintuan. Nagtatakang napatingin si nanay kay tatay. Ngayon ka ba dadaanan ni Albert? Tanong niya kay tatay na ang tinutukoy ay ang kaibigan ni tatay. Bukas pa dapat. Teka nga at silipin ko, sagot ni tatay habang naglalakad patungo sa pintuan. Maliit lang ang bahay namin, kaya kahit sa pwesto namin ay kita kung sino man ang dumating. Pero hindi ko sila pinagtuunan ng pansin. Maging sa pagkaing nakahain ay wala akong gana. Good evening po. Mano po tay? Bigla akong napatuwid ng upo pagkarinig sa boses ng dumating. Sinulyapan ko si nanay na napaawang ang bibig habang nakatikin sa dakong pinto. Kahit nakatalikod ako at hindi ko nakikita ang dumating, alam na alam kong si Rafael iyon sa boses pa lang. Totoy, Rafael, kumusta naman ang biyahe mo? Kumain ka na ba? Naiilang din na salubong ni nanay sa kanya. Pagkakuway, binalingan niya si tatay. Maigi pa ako'y samahan mo din ni kina Ate Gina. May pinapasabi nga pala si Father sa kanya. Nalimutan ko siyang daanan kanina. Mabuti pa nga. O paano mga anak? Maiwan na muna namin kayo dito. Sang-ayon ni tatay. Nagtataka akong napatingin sa kanila dahil sa pagkakaalam ko ay hindi pa sila pareho tapos kumain. Makahulugan naman ang tingin sa akin ni nanay. Angela, ikaw na ang bahala sa asawa mo. Rafael, anak, may pagkain dyan. Kumain ka na muna. Sige ha, pupunta lang kami kay Tia Gina ninyo saglit. Iyon lang at dali-dali na silang lumabas ng bahay. Naiwan kami ni Rafael na magkaharap sa hapagkainan. Naiilang ako sa presensya niya at iniiwasan ko siyang tingnan. Ngunit nararamdaman ko ang mga mata niya sa akin. Kahit na hindi siya nagsasalita, kaya ako na rin ang unang sumuko. Bakit ka pa sumunod dito? Why not? You didn't tell me that you were so eager to spend your vacation here that you came 3 days earlier. His voice was tinged with sarcasm. Rafael, pwede ba? Alam mo naman kung bakit ako umuwi dito. Umalis ka na lang. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Hindi rin ako, Angela. Inis na sigaw niya na ikinagulat ko. Nang sulyapan ko siya, ay malinaw ang sakit at inis na nakalatay sa kanya mukha. Did you think I was kidding when I said I was committed to make our marriage work? Hindi ko magawang magsalita. Kung anong tapang ko kanina ay siya namang duwag ko ngayon. Alam ko naman, then why did you leave? You didn't even bother calling or talking to me? Is that how you think marriage work? Naulinigan ko ang hinanakit sa boses niya. Hindi ko magawang magsalita. Tama ba ang desisyon kong umalis agad? Para naman sa kanya iyon, hindi niya ba naiintindihan? Ayaw na ako makita ng pamilya mo. Hindi nila ako matatanggap. I am your husband, Angela. Mas paniniwalaan mo pa sila? Sinabi lang nilang umalis ka, sinunod mo agad. Can't you trust me? Sinabi ko na sa iyong ginagawan ko ng paraan. Pero anong nangyari, Rafael? Galit na galit sila sa akin. Hindi mo naiintindihan. Ikaw lang ang iniisip ko. Pinoprotektahan lang kita. I don't need your protection. Isa lang ang hinihiling ko sa'yo, Angela. At iyon ay ang magstay ka. Nawala na ang galit sa kanyang mga mata. Maging ang boses niya ay wala ng halo na inis. Bagkus nakikiusap siya. Heto na nga ba ang sinasabi ko. Oras na makaharap ko siya, unti-unti na naman ako magpapadala sa damdamin ko sa kanya. Hindi biro ang inipon kong lakas ng loob para umalis. Pero heto at unti-unti niyang tinitibag ang desisyon ko. Hindi ko siya matitiis, lalo na at nakikita ko ngayon kung gaano siya nasasaktan. Akala mo ba madali sa akin ang iwan ka? Hindi ko naman gustong umalis.
Then don't. Stay with me. Alam mong hindi pwede. Isipin mo kung gaano kagulo ang mangyayari oras na bumalik ako. Baka magalit pati sa'yo ang pamilya mo, Rafael. Sila ang piliin mo. What? You want me to abandon you, Angela? Ikaw ang pamilya ko simula noong ikinasal tayo. Tinitigan ko siya. Bakit ba ang hirap na niyang paliwanagan? Kaya ayaw ko na sana siyang kausapin kanina. His demand that I stay with him is tempting. Pero hindi ko naman hahayaang talikuran niya ang mga magulang niya. Ayaw kong dagdagan pa ang sama ng loob nila sa akin. Rafael, isipin mong mabuti dahil pamilya mo sila. Sila ang mas matagal mong nakasama. Umuwi ka na. Hindi ako uuwi nang hindi ka kasama, Angela. Pinal na sagot niya. Isa pa, gabing-gabi na. Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Dito agad ako nagpunta after office? What? Hindi siya pwedeng magstay dito. Baka magbago pa niya ang isip ko kapag nagtagal siya dito. May hotel. Hindi ko na naituloy ang sasabihin nang tiningnan niya ako habang magkasalubong ang kilay. Really? Itinataboy ako ng sarili kong asawa? Gusto mong isumbong kita kina nanay? Nahimigan ko ang pagbabanta ng boses niya. Hindi ka nila kakampihan. Maging ako man ay hindi kumbinsido sa sinabi. Bakit may pakiramdam akong siya ang mas kakampihan ni nanay? Ngumisi lang siya. I doubt it. You wanna try? Paano pa niya nagagawang ngumisi? Hindi ba niya maintindihan ang sitwasyon? Ano ba, Rafael? Seryoso ako. Umalis ka na lang. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hilahin at siniil ng halik. You dare not to say that word. Banta niya. His gaze is frightening. Sa takot ko ay napatango na lang ako. Agad naman naging masuyo ang kanyang mga mata nang mapansin ang reaksyon ko. Pinalis niya ang ilang hibla ng buhok ko at inipit sa aking tenga. Maya-maya ay bumaba ang kanyang labi at naramdaman ko ang paglapat niyon sa aking noo. I'm sorry. Pero Rafael, nag-aalala ako. Paano kapag nakarating na kay Lolo Miguel ang naging relasyon namin ni Oliver? Sigurado akong sasabihin sa kanya ni Tita Maricel. Lolo Miguel already knows. Alam na niya ang lahat bago pa man malaman ni Tita Maricel. Napabitaw ako sa kanya. Alam na niya? Kailan pa? Paano mo nalaman? Lalo akong kinabahan at para bang bumara na ang puso ko sa lalamunan ko sa takot. Noong bumisita tayo sa kanila, I told him the truth, everything. I even told him about our agreement. Inaasahan kong magagalit siya, pero inamin niyang matagal na niyang alam. I don't know what to feel. Matutuwa ba ako? Matatakot o mahihiya? Matagal na pala ni Lolo Miguel na alam ang katauhan ko. Anong sabi ni Lolo? He's glad that I finally told him the truth. He is actually waiting for me to confess. Bigla kong naalala ang kumpanya. Papaano ang Milenya? Galit ba siya? Kung galit ba siya, I guess he's not so stop worrying, okay? Believe me, I am doing my best, Angela. I even tried contacting Oliver. I'd like for us to resolve things for more maturely. But he's blocked every attempt. I can reach him, but I'm not going to stop. May ginagawa ako, Angela. Hindi ko lang akalain na sasabihin agad ni Oliver kina mami at tita. Please, don't give up on us so quickly. I felt a wave of guilt. Habang nakikinig ako sa paliwanag niya, ay tuluyan ang nagbago ang isip ko. Maling-mali ako na basta na lang umalis kanina. Dahil doon, ay niyakap ko siya ng mahigpit. I'm sorry. I'm so sorry kung umalis ako. Akala ko iyon ang mas tamang gawin. Masyado akong nadala sa mga nangyari. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa likod ko. It's okay. I'm sorry too kung hindi kita naprotektahan. However, I am in desperate need of food. Natatawang biro niya. Napapahiyang bumitaw ako sa kanya. Sorry, oo nga pala. Hindi ka pa kumakain. Teka lang at ikukuha kita ng pinggan. Mabilis akong kumuha ng extra plates at naghain. Agad naman siyang naupo sa tabi ko at nagsimula na rin kumain. Hindi pa rin naaalis ang agam-agam ko sa sitwasyon. But Rafael was right. We vowed to fight for our relationship.
and I didn't want him to believe I was giving up too quickly. Hanggang nakikita ko siyang ipinaglalaban ang pagsasama namin, ganoon din ang gagawin ko. Nakakalungkot lang na ang pwedeng maging kapalit noon ay ang kumpanyang kay tagal niyang pinaglalaanan ng oras para mapalago. Baka bawiin na talaga sa'yo ni Lolo ang Milenya. Malungkot na usal ko. Alam kong mahalaga sa kanya ang kumpanya. But here I am, destroying everything that he worked so hard to build. Hey, it's not your fault. Una pa lang, mali na ako for deceiving Lolo. And honestly, I don't care anymore kung alisin man niya sa akin ang Milenya. I can always start from scratch. Pangako, hindi na ako aalis. Kahit na anong mangyari, kahit pa ipagtabuyan nila ulit ako. Pangako ko habang nakatitig sa kanya. Ngumiti naman siya, iyong klase ng ngiti na nakakapagpalambot ng puso ko. Pagkakuway, inilibot niya ang mga mata sa paligid. Siya nga pala, Milenya has begun its expansion in this area. We were working on a subdivision project here. I'm curious if your family will agree to relocate there. Baka hindi, baka gusto nila dito. Bakit mo na itanong? Plano kong ikuha sila ng isang unit doon. Kung ayaw naman nila, then let me build them a better house here. What do you think? Ha? Naku, wag na. Nakakahiya sa'yo. Baka mamaya kung ano pang isipin. Hindi ba mas nakakahiya kung hindi man lang ako makakatulong sa pamilya ng asawa ko? Allow me to help them, Anya. Tanungin na lang natin siguro sila kung gusto ba nila. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Sure, nakangiti niyang sagot. Napansin ko na naka-long sleeve pa siya. Iyon ang suot niya kanina at inalis lang niya ang coat. Wala kang dalang damit? Yeah, hindi na ako nakabalik sa bahay para kumuha. Pero nasa labas lang si Larry. I asked him to get some clothes to wear while we're here. Hindi pala siya bumalik sa Manila? Alam niyang susunod ka dito? Manghang tanong ko. Yap, sabi nga niya bilisan ko daw kasi panayang iyak mo sa sasakyan kanina. Nang aasar na sagot niya. Dahil doon ay mahina ko siyang nahampas sa braso. Hindi ha, sinungaling ang driver mo. Tumatawa lang siya at tila hindi kumbinsido sa sinabi ko. Noon naman saktong dumating sina nanay at tatay. Napansin kong umaliwalas na ang mukha nila pagkakitang masaya na kami ni Rafael na nag-uusap. Nagtatanong ang mga mata ni nanay sa akin at nahihiya naman akong ngumiti sa kanya. Sa tingin ko ay nauunawaan naman niya ang ibig iparating dahil masigla na siya nang bumaling kay Rafael. Oh, hanggang kailan kayo dito? Mamamasyal na ba kayo o babalik na kayo sa Sabado? Mamamasyal daw po kami, sabi ni Angela. Maang naman akong napatingin sa kanya. Akala ko madami kang trabaho hanggang Friday. I've canceled all my plans. Pagbalik ko na lang sila tatapusin. Talaga? Eh di mamamasyal na tayo simula bukas? Hindi pa tayo uuwi? Tumango lang siya at natawa sa sunod-sunod kong tanong. Kung gayon, matulog na kayo. Maaga dapat kayo kung pupunta kayo sa dagat. Sangat ni nanay. Nagsimula na kaming imisi ng mga pinagkainan namin. Sakto namang sumilip si Larry sa pintuan. Sir Rafael, heto na po yung pinabili ninyo. Tiningnan ko siya at nababasa ko ang nakakalokong tingin niya sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin dahil sa hiya sa kanya. Kanina lang ay ayaw ko magpapigil umalis. Tapos ngayon, malalaman niyang mamamasyal kami ni Rafael bukas. Siguro, iniisip niyang napakarupo ko. Salamat Larry, maaga mo kaming susunduin dito bukas. Bilin ni Rafael. Sige po sir, salamat po. Mauna na ako sa inyo. Teka, saan siya matutulog? Nagtatakang tanong ko. Sa hotel, walang anumang sagot ni Rafael. Ayaw mo sa hotel ka na lang din? Natural mas komportable para sa kanya ang magstay sa hotel kumpara sa bahay namin. Bukod doon ay wala ding aircon dito at sigurado ako maninibago si Rafael dito. Gusto mo sa hotel tayo? Maang naman na tanong niya. Halos lumubog ako sa pwesto dahil naririnig sila ni tatay at nanay. Hindi naman,
Mas gusto ko dito sa amin syempre. E di dito tayo sa inyo, aniya. Baka manibago ka, walang aircon dito. Mas maninibago ako kung wala akong asawang katabing matulog. Pinandilatan ko siya ng mata, ngunit baliwala naman sa kanya iyon. Napansin ko si nanay na naiiling sa amin. Maging ako ay napakiti na rin. Hindi ko talaga matitiis ang lalaking ito. I was a fool to believe I could leave him when I obviously couldn't. Kung ano man ang kakaharapin namin, handa kong tiisin. Sana rin ay totoong hindi galit sa akin si Lolo Miguel. Makasarili na kung makasarili, pero hindi ko na siya bibitawan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko kay Rafael. Ipagdarasal ko na lang na sana ay dumating ang araw na tanggapin ako ng pamilya niya.